natin dito, 'di ba, kung ang isang sasakyan na di makina, Di di ka na makina. Yan, makakapart nilinaw nun. pa. Di makina ay hindi tatakbo kapag ito ay walang gasolina. Gano'n din tayong tao, 'di ba? Tayo Mm. kapag hindi nare-refuel yung passion natin, kahit ano pa yung dine-desire natin at ginugusto natin or gino-goal natin sa buhay or plans natin, kapag hindi nare-refuel yan, hindi nalalagyan yan ng gasolina, hindi tatakbo ang buong pagkatao mo, hindi tatakbo yung utak mo. Nakakainis talaga 'to. Wala, hyper po siya ngayon. Pasalamat ka, masama pakiramdam ko. Ano nga Ayan, yung sabi tama mo? ka ma'am, agree. Oo. Di, totoo naman yun, no? Kapagka walang fuel or walang source of energy yung iyong sasakyan, eh hindi ka makakapunta doon sa destination mo. Kasi nga, isa sa component or isa sa mga requirement yon para ikaw ay makausad. Bukod sa iyong vehicle, siyempre kailangan merong anong tawag diyan, gatong or source of power, source of energy. Kagaya ng ginagawa natin sa ating buhay kung tayo ay, let's say for example, pupunta tayo sa Bacala, bibili tayo ng tinapay pero wala namang tayong pera, hindi rin tayo makakabili do'n. Hindi naman tayo pupuwedeng sabihin natin doon ay pabiling tinapay, bayad o peace, sabay takbo, 'di ba? Hindi po puwede yung gano'n. Kinakailangan meron kang source or meron kang igagatong para makuha mo yung iyong ina-achieve sa buhay. At sa ating pinag-uusapan, passion, 'di ba? Sabi nga natin kanina, hilig, in short, Tagalog, yung hobby. Hilig mo yung bagay na 'to, pero there are times na nagkakaroon ka ng burnout, nabu-burnout ka sa ginagawa mo dahil siyempre kung minsan paulit-ulit at hindi mo ma-achieve yung eksaktong goal na gusto mo or naiinip ka. So, despite sa mga diskarte or ways na ginagawa mo o ginagamit mo para ma-achieve mo yung iyong goal or yung passionate ka sa bagay na yun, eh, nabu-burnout ka at napapagod ka na kung minsan naiisip mo, "Tama ba 'tong ginagawa ko or tama ba 'tong way na ginagamit ko para ma-achieve ko yung aking goal?" And kapag nagkakaroon tayo ng disappointment, minsan naisip natin na, "Ayoko na, ititigil ko na 'to." 'Di ba? Doon nagkakaroon ng burnout. And dito sa atin sa pagwa-YT, dumarating tayo sa ganyang stage ng ating ah, buhay 'no. Minsan tinitigil natin yung ating pagwa-YT dahil nabu-burnout tayo or napapagod tayo. So, ano yung ginagawa natin? Later on magkakaroon tayo ng encounter sa ating mga dating kaibigan, "Uy, kamusta ka na? May magpi-PM sa'yo, okey ka lang ba? Bakit bigla kang nawala? Anong nangyari sa'yo?" Which is yan yung nangyayari sa akin previously na hindi ko masyado silang sinasagot dahil gusto kong mag-depart sa social media during that time. Kaya ang tawag ko doon ay hibernate. Nag-hibernate ako at wala akong nirespondan na kahit isang message. At noong nakaka-regain na ako ng momentum para bumalik, ayan, diniscuss ko na sa kanila bakit at yun, nakakatuwa naman dahil ang ating mga kaibigan ay nakasuporta at ina-accept nila yung reason natin. So yun, partner. Ayun, so thank you Lord, nagseryoso na po ang aking partner. Welcome back, Ellie Matas. Ayan, so of course, agree ako dun sa'yo, partner, no? It is something, kasi yung passion natin, nandyan lang yan, hindi natin yan nakakalimutan. May mga bagay na, yes, nag-i-stop tayo, kagaya ni Kuya Ellie, diba? Nag-stop siya for a while, diba? Ang sabi mo nga, hibernate ka from your social media friends, sa YT friends, though may nangangamusta dahil hindi naman natin maiiwasan na hanapin tayo ng mga tao kapag sanay na sila na nakikita tayo. 'Di ba? Pero lagi nating aalalahanin guys na syempre meron tayong mga personal lives na hindi kailangan ay nakikita on screen, hindi kailangan nalalaman ng lahat, 'di ba? And what we just, alam mo kung anong meron akong natutunan ay ang irespeto ang isa't isa, 'di ba? Kahit gaano pa kayo ka-close, kahit gaano pa ang ang tawag dito, ang pagsasamahan ninyo, 'di ba? Kapag gustong, kaya yan yung mga topic namin last few days, 'di ba?
we need to respect each other also. So, yung passion natin ay babalik at babalik yan eh. Kahit ano pa yung, kasi because of all the challenges na nararanasan ng bawat tao, minsan yung passion, nag-get tired tayo, kagaya ng sinabi mo, nabu-burn out tayo, 'di ba? Sa mga bagay-bagay dahil sa mga nararanasan. Pero kapag passion mo na talaga siya, desire na ng puso mo at ginugusto mo na talaga yung goal na yun, huminto ka man sumandali, pero hindi ka titigil, 'di ba? Babalik ka ulit doon kasi hindi mo siya makakalimutan because that's your passion. Yun yung talagang hilig mo at yun yung gusto mo, 'di ba? Kahit ano pa man klaseng passion yan, guys. Hindi lang yan sa pag-YouTube, hindi lang yan sa dito sa atin sa Togs community, hindi lang yan eh. Kahit anong passion yung ginugusto nyo. Yun, Yeah. sabi nga dito ni Shuki Duck, basahin natin. Oo, tama yan 'no. In all aspect of life, yan. Yes. Kasi partner, dito naman sa ating Dogs community, lagi nating nare-remind ang lahat, 'di ba, na pwede niyong i-apply lahat ng natututunan natin dito sa lahat ng Mm. aspeto ng buhay natin. Hindi lang it's about helping, 'di ba? Kasi though yun ang focus natin dito, ang tulungan ng isa't isa, 'di ba? Pero kung lalawakan natin ang isip natin, ay makakatulong lahat ng pinag-aaralan natin dito, 'di ba? And lahat ng shine-share namin dito ay base lamang sa mga experience namin, 'di ba? Kasi ang hirap-hirap magpayo kapag hindi mo naranasan, partner, 'di ba? Kaya as much as Yes. possible ay kung ano yung tinatopic namin dito ay it might be naranasan namin or it might be na napag-aralan namin talagang mabuti. Ayan, sabi nga dito ni Shukidak, passion is the fuel of your life and it must be kept charged up with consistent and focused action. Sometimes, however, in the race of life, we often leave our passion behind, but we don't forget it, 'di ba? Minsan daw na yung passion natin sa buhay, yung habang tumatakbo yung mga challenges sa buhay, 'di ba? Naiiwanan yung passion. Pero hindi mo daw siya makakalimutan. Naiiwan lang siya pero dahil passion mo siya, desire mo siya, gusto mo siya, hindi mo siya makakalimutan. Ayan. So, kailangan daw china-charge talaga 'yon ng consistent at focus ka doon. Oo. Well, actually ano, 'pag sinabi nating passion kasi is, passionate ka sa bagay na 'to regardless kung ano yung ginagawa mo. Once na yan ay, naramdaman mo sa puso mo na passionate ka dun, ito yung gusto kong gawin, ito yung, hilig ko, ito yung, desire ng puso ko, kahit na mapagod ka hindi ka titigil. Instead, magpapahinga ka lang, which is yun yung ginagawa natin and nare-reassess natin yung diskarte na ginagawa natin. And kahit na medyo mahirap ano, alam mo 'pag passionate ka sa isang bagay kahit mahirap yan, mo yan, itutuloy mo yan dahil masaya yung puso mo, nandodoon yung joy. Nagkakaroon ka ng self-satisfaction dahil nga passionate ka sa bagay na ginagawa mo 'no. So, tama yung sinabi ni ano 'no, ni, Shukida